Magandang tanghali po sa ating lahat at maaga ho tayo magsimula ng ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyong lahat sapagkat alam naman ho nyo ay opisyal na nagsimula ang panahon ng pangangampanya kanya marami po tayong schedule. Hindi ko matiyak kung pwede tayo mamayang the usual oras po natin, alas 5, yung aking pagsama sa inyo. Pagka kayo ho ay naiipit sa traffic. Magka ganun pa man, magandang oras din po ito, pananghalian, at makasama po ninyo ako habang kayo ay nagkakaroon ng inyong lunch break sa inyong bahay, sa inyong opisina, sa inyong eskwelahan, sa inyong pagpapasada, at ganun din yung ating mga kababayan, kapwa Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Maganda rin ho ito dahil pag oras po ng pananghalian, huwag ninyong kakalimutan gumamit ng suka. Yan po, paalala sa ating mga kasama, huwag po ninyong kalilimutan para higit na sumarap ang inyong pananghalian, kahit po hapunan, gumamit po kayo ng suka sapagkat ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka ang kalaban ng mga peking ginto at ang suka po ang tutugi sa mga mambubudol. Kanya nais kong batiin ang ating mga kasamahan dito sa Duterte senatorial candidates, ang ating bayan ng mga magsusuka. Nais kong ipaalala sa inyo, huwag ninyong kalilimutan, hindi lamang ang number 56, si Attorney Vic Rodriguez, isama po natin ang buong Duterte senatorial candidates, number 10, si Jimmy Bondoc, number 22, si Bato de la Rosa, number 28, si Bongo, number 30, si JV Hinlo, number 34, si Raul Lambino, number 38, si Dante Marcoleta, number 53, si Pastor Apollo Kibuloy, at number 58, si Philip Ipe Salvador. Yan po ang mga certified approved Duterte senatorial candidates. Huwag po ninyong kalilimutan. At marami po tayong topic ngayon. Ang ating pong title, yung bully naging bubuli. Sapagkat kumaripas po agad ng takbo at nagsumbong ginagamit ang bilang armas o nawe-weaponize po yung ating mga law enforcement agencies. At ayan na nga, pagkatapos po ng proclamation ng Duterte senatorial candidates ay meron pong banta. Nakasuhan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng inciting to sedition at saka unlawful utterances. Nakita naman po natin na nagsalita na yung mismong direktor ng NBI. Walang inciting to sedition sapagkat wala naman pong public uprising o kaya yung tumultuous na yung kaguluhan. Wala po yun. Yun po yung elemento ng inciting to sedition, yung Article 142 ng ating revised penal code. At yan po ay magaganap lamang kung meron po ring makakapagpatunay na nagkaroon ng violation ng Article 139 ng revised penal code, yung tinatawag po nating sedition. Malinaw po doon sa naging pahayag ng mismong direktor ng NBI, biro lang yung salitang yan, joke lamang. At kahit mismo yung Senador Jinggoy Estrada na nagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon, happy birthday sa iyo, Senator Jinggoy, sinabing yung konteksto niyan ay isang biro, malinaw na biro. It was said in jest and not to be taken seriously. Sapagkat alam naman ho natin kung ano ang karakter ng ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte pag siya ay nakikipag-usap sa kanyang mga followers. At through the years, subok na po iyan. That is how he connect with his listeners. Ngayon, kung ayaw niyong pakinggan si Pangulong Duterte, di maglipat kayo o maghanap kayo ng ibang social media platform o di kaya kung saan man kayo nanonood, lumipat po kayo. At wag na naman kayong gumawa ng isa na namang distraction or deviation. Kay Paolo Grafi, Attorney Vic, shoutout po, classmate niyo po, mother ko, UST Law School. Oh, Paolo Grafi, you're making me feel so old. Ang classmate ko, nanay mo na. Kamusta sa nanay mo? Sana binanggit mo yung pangalan. I'm sure marirecall ko yan. Kay De Leon Jan,
Basta Duterte, panalo na kayo dito. Basta Duterte, panalo na kayo dito sa Catanduanes. Sir Vic Rodriguez, maraming salamat. De Leon, John Juan at Paulography, please send my regards to your mother. At ganun din, kamusta po ang lahat ng kapwa ko Tomasino, mga nag-graduate sa University of Santo Tomas. Kay Joseph Taboklaon, good afternoon, Attorney Vic Rodriguez. Number 56, 100% akong suporta nimo uban sa akong pamilya from CDO Attorney. Maraming salamat. Kay Jessa Pante, Attorney Vic, sana hindi kayo magsawang ipaglaban ng tama. Laban lang po para sa Pilipinas. Makakaasa po kayo. Kay Roel Fernandez, 275. Attorney, musta na po yung BICAM report? Lagpas na ang 10 araw. Yung BICAM report po, marami hong nagtatanong sa akin ano na estado. Tayo po ay kunin ko na rin ang pagkakataong ito, manawagan sa ating mga kagalang-galang na maestrado na bigyan ng kaukulang pansin ang ating isinampang kaso, yung petition for certiorari and prohibition. Sapagkat kumukuha lang ako ng detalye, may mga balita apparently na may nakabasa na mahigit 50% na yata ng budget for 2025 ay nailabas na o nabigyan na nung allocation at maaari nang gamitin. Kailangan pong bilisan ng ating mga hukom ang pag-aksyon dito sa napakahalagang demanda na ating pong inihain hinggil sa unconstitutionality of the 2025 budget. Nang sa ganun, kung sakasakali pong katigan tayo, mag-issue ng TRO, mag-issue ng injunction at madeklara ultimately na unconstitutional, illegal, immoral, unlawful at criminal itong 2025 budget, hindi naman po maging paper victory lamang. Hindi talagang tagumpay ng sambayan ng Pilipino. Hindi naman po titigil ang pagpapalakad sa gobyerno pag yan ay na-issue ng TRO at injunction at pati na rin po pag nadeklarang unconstitutional. Tuloy po ang operasyon ng gobyerno. Ang maiiba lamang dapat sana ipakinggan ng Korte Suprema. Pero kinakailangan ko rin po ang tulong ninyo. Kinakailangan po patuloy tayong mag-ingay so that we will provide a good pressure to the Supreme Court na talaga nagbabantay, nag-aabang, naghihintay at nakamasid ang taong bayan tungkol dito sa ginawang pagsasalaula sa ating taunang budget, sa pagsasalaula sa pagpasa, yung tamang proseso ng pagpasa ng tamang budget. Ulitin natin, nakita natin, hitik, liglig, siksik, umaapaw ng blanco ang final bicameral conference committee report na pinirmahan ng mga senador at mambabatas kahit ito'y blanco. 28 items blanco at yan po'y nagkakahalaga ng mga 241 billion pesos higit kumulang. Kaya naman po, napakarami nilang ginagawang distraction or panlilinlang ang administrasyon ni Bongbong Marcos para po hindi natin ito mapag-usapan, para po ito ay mabaon sa limot. Kagaya po ng yung sinasabi po ng pambansang pulisya, yung CIDG na build up daw po yung kaso. Nagbi-build up sila ng kaso because sabi po ng opisyal nila, he feels it is his patriotic duty to sue and recommend the filing of a case against President Rodrigo Roa Duterte. If it is your patriotic duty, bakit hindi mo imbestigahan kung kaninong makating kamay ang naglagay ng halaga sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report? Kung ikay patriot or patriotic, bakit hindi mo imbestigahan ang mga mambabatas? Imbestigahan mo ang miyembro ng Bicameral Conference Committee, ang mga senador, ang mga mambabatas, ang miyembro ng technical working staff, ang miyembro ng technical working group. Imbestigahan mo ang Secretary General ng House of Representatives. Imbestigahan mo ang Secretary ng Senado at imbestigahan mo yung House of Representatives Bills and Index Service. Dahil hanggang sa ngayon, wala silang mailabas, wala silang maipakita, walang enrolled bill. Kung patriotic ka, kagaya ng patuloy na pagsisikil at panggigipit kay Pangulong Duterte, idemanda mo, ipakita mo na parehas ka. Imbestigahan mo, irekomenda mo ang pagsampa ng kaso
dito sa mga miyembro ng Bicameral Conference Committee at ipakita mo na ikay talagang patriotic at ikay may puso para sa aming mga Pilipino. Pakita mo, idemanda mo, imbestigahan mo kung bakit walang enrolled bill. Bakit walang may pakita ang Kongreso ang mababang kapulungan ng enrolled bill. Bakit ang kopyang nakuha namin mula sa archive section, archive, ibig sabihin po, repository yan ng original. Sa archive section ng House of Representatives ay wala pong pirma. Ang Pangulo ng Senado, ang namumuno sa House of Representatives, ang Secretary ng Senado, ang Secretary General ng House of Representatives, at ang Presidente ng Pilipinas. Wala hong pirma doon sa kopya ng archive section ng House of Representatives. Yan ang imbestigahan mo dahil 6.352 trillion pesos ang halagang kasalirian. At ang nawawala dahil sa 28 items na blanco ay 241 billion pesos. Kaya nga po yung title natin, yung bully naging bubuli. Kumaripas ho agad Nung atras, nung na-realize nila na mali yung sinasabi niya na tinawag niyang Team Suka ang Duterte certified and approved senatorial candidates. At nakita naman natin, nagpahayag lahat ng kanilang saloobin yung aking mga kasama sa Duterte senatorial candidates sa aming pong lineup. Ulitin ko, huwag niyo pong kalimutan Number 10, si Jimmy Bondoc. Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 30, JV Hinlo. Number 34, Raul Lambino. Number 38, Dante Marcoleta. Number 53, Pastor Apollo Kibuloy. Number 58, Philip Salvador. And the last but not the least, number 56, si Attorney Vic Rodriguez po. Kay Sher_Ali27, what is your stand for Senator na minamadali yung trial of impeachment? Alam mo ninyo, ngayong hapon, nais kong batiin ang aking mga kaibigan na napakauhusay na abogado, ito yung mga abogado de Campanilla, si Attorney Martin Delgra at Attorney Israelito Torion. Sila po ay nariyan ngayon sa Korte Suprema at naghahain ng petisyon questioning the constitutionality of the impeachment, maybe the process and even the articles of impeachment na ipinadala ng mababang kapulungan sa Senado. At maganda po yung nakausap ko po si Attorney Torion nung aming pong proclamation ng Duterte approved and certified candidates for senators. Nag-usap po kami at questioning nga yung proseso. Alam mo ninyo, isang malaking kabulaanan na minamadali yung impeachment dito sa Senado. Ilang buwan na ho nilang inupuan yung impeachment. Ibig sabihin, hindi nakitaan ng urgency ng mababang kapulungan, ng mga mambabatas, ng mga elitistang mambabatas sa Kongreso, yung mga elitistang kongresista, hindi nila nakita na mayroong sense of urgency sapagkat wala naman talaga. Ngayon, minamadali ng ilang mga senador kating-katina na masimulan ang proseso ng impeachment. Dapat nga ho, hindi nila ito bigyang daan. Bakit kanyo? Na-diskurso ko na po sa inyo ito. Hindi dapat patulan ng Senado itong unconstitutional articles of impeachment na pinadala ng mga elitistang mangbabatas mula sa mababang kapulungan patungo sa Senado. Unang-una, tatandaan po ninyo, merong 3 naunang impeachment complaint at binibida nung maingay na Secretary General ng House of Representatives na ito raw po'y verified impeachment complaint. Ibig sabihin, ito'y base sa personal knowledge o di kaya ay sa authentic documents at binasa nung mga naghain at nag-endorso nung 3 naunang impeachment complaint. Meron nung 3 nauna Anong nangyari dun sa 3 nauna? Bakit natalunan ng pang-4?
Kasi dapat i-resolvein muna yan. Kaya tama rin yung hakbang na ginawa ni Attorney Martin Delgra at Attorney Israelito Torion na dalhin sa Korte Suprema ito sapagkat hindi po para pigilan ang impeachment, kundi para respetuhin ng mga mambabatas ang ating saligang batas. Hindi po sila pwedeng mas mataas sa ating saligang batas. The Constitution is the paramount and fundamental law of the land. The Constitution is the supreme law to which all laws must conform. Dapat lahat ng batas, lahat ng gagawin ng mga tao, pribado ka man o publikong empleyado o opisyal, kailangan susundin mo at naayon ito sa ating saligang batas. Hindi po respeto ng mga elitistang kongresista ang proseso. Bakit kanyo? Malinaw po sa ating saligang batas. Article 11, Section 3, I believe, yung sinasabi pong sa loob ng isang taon, walang impeachment proceedings ang maaaring maisampa ng higit sa isa. Sa loob ng isang taon. Sa loob po ng isang taon, dapat isang impeachment complaint or impeachment proceedings lamang ang maaari mong simulan. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat. Balikan po natin itong unconstitutional impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulong Inday Sara Duterte. Meron pong naunang tatlo. In terms of pagkagagawin po nating reference ay yung time at yung date, may nauna pong tatlo bago dumating yung pang-apat. Hindi po nila inaksyonan yung tatlo. Ang inaksyonan nila yung pang-apat. Hindi ho ba unconstitutional yon? Bakit? Malinaw po na no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Malinaw po yan. Paki-check po ninyo. Article 11, Section 4, I think, ng ating saligang batas. Paki-check po ninyo. Meron pong tatlong nauna. Pang-apat po ito eh. Anong nangyari sa 1, 2, and 3? Hindi nila inaksyonan, inupuan nila, inuna yung number 4. Bawal po yun. Bakit? In terms of time, in terms of date, may nauna pong tatlo. Kinakailangan muna aksyonan yung tatlo. At binanggit nila na ito po ay naihain na at naihatid na sa tanggapan ng Speaker of the House. So nauna yung tatlo bago yung pang-apat. Hindi maaring mauna yung pang-apat. Meron ho kasi nakaharang, may nakabarang tatlo. Kinakailangan aksyonan yung tatlo. Or, ang pinakamainam na dapat ginawa nila, kinonsolidate ho yung apat na impeachment complaint at lahat yun ang itrinansmit nila sa Senado. Kaya yun po, sa puntong yun, I agree, doon po sa gagawing pagkilos at aksyon ni Attorney Torion at ni Attorney Delgra, questioning the constitutionality of this impeachment complaint, not so much on yung linalaman o yung mga basihan, kung hindi yung proseso. Again, the spring cannot rise above the source. Ang source ng kapangyarihan, ang pinagmulan po ng kapangyarihan ng mababang kapulungan ay ang saligang batas. Hindi sila maaaring umakto o gumalaw ng isang bagay ng higit pa sa naayon sa ating saligang batas. Kinakailangan silang sumunod. Kaya yan talagang dapat dalhin yan sa Korte Suprema. Kay Abdul Salam, kating-kati na sila maakyat ang impeachment. Dahil kating-kati nang matanggap ang suhol nila. Tama po yun at makakati talaga ang kamay nila. Imagine ninyo, blanco po yung final ratified, approved, and signed bicameral conference committee report. Blanco. Linagyan po ng makakating kamay ng halaga. Sino yon? Yan ang dapat imbestigahan ng CIDG. Total patriot ka kamo, patriotic ka, higit na malaking usapin ito. 6.352 trillion pesos. Imbestigahan mo kung kaninong makating kamay ang nakialam dyan sa proseso ng pagpasa ng ating taunang budget. 28 items were left in blank, amounting to more or less 241 billion pesos. Ganun po karaming insertions, 28 insertions. At yung halaga, hindi na po natin alam. Kasi binago-bago na po nila eh. Kaya nga po, unconstitutional itong 2025 budget. Nagbago po yung tenor, nagbago po yung tema, nagbago po yung kahulugan ng ating taunang budget nung nakialam yung makakating kamay. Ang tanong nga natin hanggang ngayon
Sino ba yung may makating kamay na yan? Babae ka ba? Taga-Malacanang ka ba? Lalaki ka ba? Tandem ba kayo? O marami kayo? Yan ang dapat nating alamin. Hindi yung panggigipit patuloy kay Pangulong Duterte. Nagsalita na mismo ang direktor ng NBI, dating judge yan, na walang kaso. Dapat tingnan ninyo yung konteksto, biro yan. It was said in jest and not to be taken seriously. Patriot ka kamo, patriotic ka, duty mo yung ginagawa mo. Imbestigahan mo bakit hanggang ngayon walang enrolled bill. Diyan sa Kongreso ay napirmahan yung General Appropriations Act. Yan ang imbestigahan mo. Hindi yung kung ano-ano na sinasabi mo para lang matuwa ang iyong mga higher-ups. Kay Luis Carpio, bakit manhid ang government sa mataas na presyo ng bilihin? Kaya po nila ginagawa lahat ng panggugulong ito. Liniligaw po nila ang usapin sa inflation. Liniligaw po nila sa usapin dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bukas po or ngayong linggong ito, tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Kawawa na po ang mga manggagawa. Ang ginagawa ng mga elitista at tiwaling mangbabatas, bigyan ng ayuda, AYIX at AKAP yung kanilang mga supporters. Yung mga kapwa ko, manggagawa, yung mga kapwa ko gumigising araw-araw para magbanat ng buto at maghanap buhay. Makialam po kayo, mag-ingay po kayo, sumali po kayo sa mga ganitong talakayan at iparamdam po ninyo sapagkat wala pong tinutulong sa middle class ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Ang targeted approach po nila ay yung mga nasa mababang antas ng ating lipunan. Bakit? Binibili po nila yung dangal, yung dignidad, yung self-respect, yung boto ng mga kababayan natin. Kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong direksyong ugnayan sa inyo. Sinisikap po natin na mabuksan at mamulat ang inyong isipan. Binubudol po tayo patuloy ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Huwag po tayong pumayag. At ito na nga, ginagawa nila kung ano-ano. Gumagawa sila ng kung ano-anong gimmick para malihis po yung usapan. Ang usapin po ngayong midterm election ay ang ekonomiya. Kayo na po ang sumagot. Mas mainam ba, mas mabuti ba ang inyong pamumuhay ngayong taon kesa nung panahon ni Pangulong Duterte? Mas payapa at ligtas ba ang ating mga kalsada at lansangan ngayon, panahon ni Bongbong Marcos kesa nung panahon ni Pangulong Duterte? Higit bang mas marami ang nabibili ng inyong 1,000 piso ngayon kesa sa halaga ng 1,000 piso ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte? Ito po yung usapin na dapat nating pinagtatalakayan at ito po yung mga usaping importante patungo dito sa midterm election. Hindi po itong mga cover-up, distraction at pangbubudol patuloy ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Kagaya po ng isa pang pambubudol, pakikita ko po sa inyo ito. May nahuli daw ng mga mahahaling kotse ang Bureau of Customs. Ito po. Sabi ko po sa inyo, dito sa ating pahina, mga totoong information po rito para po napupulot po tayo araw-araw. Sinisikap ko na mag-research din. Ayan po. 1.76 billion pesos. 1.76 billion pesos na mga smuggled na sasakyan. Nagpapakita at nagpapakitang gilas po ang Bureau of Customs. Huwag po kayong maniwala dito. Hindi po ito totoo. Unang-una, paanong nakapasok sa Pilipinas itong mga ito? Hindi pa dumaan din sa Bureau of Customs. Wala namang ibang papasukan ito kundi sa ating mga pantalan. At bawat pantalan may empleyado, merong kawani ng Bureau of Customs. 1.76 billion. Bantayan po natin, pambubudol po ito, wag ho kayong padadala rito. Wag po kayong padadala. Ang dapat gawin ng Bureau of Customs dito, kagaya nung panahon ni Pangulong Duterte, padaanan ninyo sa pison. Sirain ninyo
itong mga smuggled na sasakyan. Huwag ninyong ilabas, huwag na ninyong pagbayarin ng buwis. Bakit? Ang intensyon ng mga ito ay hindi talaga magbayad ng buwis. Ngayon, gumastos na ang gobyerno dito. Kung totoong operation ito ng gobyerno. Gumastos na po ang gobyerno ng pera dito eh. Dahil hinanap nila eh. Nag-mobilize sila ng kanilang puwersa ng mga empleyado ng Bureau of Customs, sinalakay yung warehouse at hinuli ang mga illegal na pinasok na sasakyan. Gumastos na po, hindi po pala yung Bureau of Customs, gumastos na po ang sambayan ng Pilipino dahil pera po natin yan, buwis yan eh. Ang nararapat nilang gawin kung seryoso sila riyan, pasagasaan sa pison. Kagaya nung ginagawa nung panahon ni Pangulong Duterte. Pag may nahuling mga ganito, yung mga McLaren na Mercedes-Benz at kung ano-ano pa na mamahaling kotse, nakita naman nun natin eh, pinasagasaan sa pison, winasak. Eto, pagkatapos po ng ilang linggo, ilalabas din ito sa warehouse. Meron ding gagamit na ito. Ito ay pakitang tao lang, bahagi po ito ng pambubudol. Kasi nga, hinahanapan na po sila ng performance ng sambayan ng Pilipino. Wala pong maipakita si Bongbong Marcos. Wala. Wala po silang maipakita accomplishment kundi akap at ayix. Yung akap po, ang ibig sabihin, ang kakapal ng aming bulsa. Yung kanilang pitaka, yung akap, yan po ang ibig sabihin yan. Balitang Hopia Mani Popcorn, oy, kamusta ka? Matagal-tagal na wala si Balitang Hopia Mani Popcorn. Sino po ba may hawak ng mga port area? Sila rin, Attorney Vic. Tama, ang Bureau of Customs. Hindi naman o pwedeng nalaglag ito mula sa langit. Pagka ito po'y nalaglag mula sa langit, wasak po ito. Pero kita nyo naman, ang kikinis ng sasakyan. Talaga naman, inalagaan. Kaya lang, kinakailangan nilang magpakita ng performance para naman pumogi yung budol-budol administration ni Bongbong Marcos. Kaya ngayon, nagpapakita sila, may nahuli daw sila. Huwag ho tayong magpapalinlang. Lalabanan natin ang fake news. Humihingi tayo sa hakbang ng maisog ng transparency, accountability, peace and security. Labanan natin ang fake news. Sirain nyo itong mga smuggled vehicles. Hindi ito dapat panghinayangan. Huwag nilang sabihin, nakikita ang gobyerno rito pagka nagbayad ng 1.76 billion na buwis or maybe half of it, hindi po importante yun. Ang mga taong ito na pinapasok din ng Bureau of Customs, walang planong magbayad ng buwis. O kaya wag po nating panghinayangan ito. Ito po'y produkto ng isang krimen. Produkto po ito ng smuggling. Dapat po itong sirain. Dapat po itong wasakin. Ulitin ko, nung panahon ni Pangulong Duterte, nung siya ang Pangulo, pag may nahuhuling ganito, agad-agad pinag-uutos niya wasakin, sirain. At yung pagsisira po ginagawang public, pinakikita. Yan ang dapat gayahin ng budol-budol administration. Wala akong masamang gumaya kung ginagaya nyo itama. Sirain ninyo ito, mga kababayan, pag hindi nila sinira ito, malinaw na talagang patuloy tayong binubudol. Sirain ito. Walang puwang ito sa ating lipunan. Walang planong magbayad ng buwis ang mga ito. At tanungin din natin, paano nakapasok yan sa ating teritoryo? Saan dumaan yan? Dumaan yan sa pantalan. Dumaan yan sa pier. Dumaan yan sa mga ports kung saan naruroon din ang mga kawani at opisyal ng Bureau of Customs. Kaya nga may district collector kaya nga may port commander kaya nga may CIIS kaya nga may enforcement power sila kaya nga may intelligence group sila pero nakakalusot pa rin. Ibig sabihin may kasabwat, may patong, merong ginagamit na panlangis para dumulas ang mga transaksyong ito. So ito po yung mga bahagi ng kanilang deflection, deviation, distortion, at deception. Huwag po tayong pumayag, labanan po natin. Attorney Vic, ikaw ang tunay na oposisyon. Tama po yun, tinanggap ko ang hamong pamunuan, ang tunay, totoo, at maisog na oposisyon sa Senado. At pinapakita natin lahat ng pambubudol na ginagawa ng administrasyong ito.
Kay Luis, you have my vote, Attorney Vic Rodriguez. We need someone like you in the Senate, watching you from here in Canada. Maraming salamat, Luis. Si Rob Spore, narinig ko, ipamigay daw nila sa Kongreso yan. Kahit kanino pa nila ipamigay yan, Rob Spore, hindi dapat yan ilabas sa warehouse, dapat ito'y sirain. Grabe ginawa ng bangag admin, walang hiya, kay Jen Tampoli, kay Braveheart, may kasabwat sigurado dyan. Sigurado yan. At syempre kasabwat ang customs. Paano nakapasok yan? Maria Pagado Ramos, paano naman, Attorney Vic, di umano'y yung mahiwagang babaeng ahas ay pinuno ng mga wakwak? Ano po ibig sabihin niyo yun? At si Adrian Cruz del Mundo, BOC sa panahon ni PRD di makaporma, now na lang uli. Grabe po ang tarahan dyan ngayon sa Bureau of Customs. Isang araw, tatalakayin po natin yan. Kumukuha lamang po tayo ng maraming impormasyon. Pati yung ginagawa nilang benchmarking, bawal po yun. Dapat ang pagbibigay ng computation ng buwis dyan sa Bureau of Customs should be based on transaction value, hindi sa benchmarking. Yung benchmarking kasi, binibigyan mo ng malaking discretion yung mga kawani ng Bureau of Customs para magkaroon ng tongpats, ng lagayan, ng aregluhan. Dapat lahat yan, ang taxes po ay base sa transaction value. Hindi sila pwedeng magkaroon ng benchmarking. So yan po natalakay natin yung statement na nauna ng kakasuhan daw si Pangulong Duterte. Ayan po'y panlilinlang, linilihis tayo sa higit na mahalaga at malaking usapin, yung unconstitutional, invalid, unlawful, immoral, and criminal 2025 budget. Higit pong malaki yun. Higit pong malaki yun, huwag pong tugisin yung isang pahayag that was given or a statement given or said in jest. It is not meant to be taken seriously. And no less than the director of the National Bureau of Investigation said, it was meant as a joke, hindi dapat patulan. At ganun din, si Senador Jinggoy Estrada nagsalita na yan ay biro lamang at bahagi ng pakikipagmensahe ni Pangulong Duterte sa kanyang mga followers. Dalawa na nagsalita, biro po ito, not meant to be taken seriously. Now, if you still insist that you're a patriot, imbestigahan mo. Ilalim mo rin naman itong Bureau of Customs dahil nasa pambansang pulisya ka. Sino ang nagpasok nito? Kung talagang patriot ka at meron kang puso para sa Pilipinas at para sa bansa. Sino ang nagpasok nito? Ito, imbestigahan mo. Ang tagal na ito Last week pa ito Ito, imbestigahan mo. Wala ka aksyon dito. Imbestigahan mo ito. At higit sa lahat, imbestigahan mo. Kaninong makating kamay ang nakialam doon sa Bicameral Conference Committee report na blanco? Ba't nagkaroon ng halaga yun? 241 billion. Ito nga 1.76 billion na jajaryo Itong pahayagang ito. Itong Philippine Star 1.76 billion ginajaryo nyo. Bakit hindi nyo ijaryo yung Bicameral Conference Committee report na 241 billion yung blanco? At yung illegal, unconstitutional, immoral budget natin for 2025 na ang halaga ay 6.352 trillion pesos. Meron kasi kayong tinitingnan, meron kayong tinititigan. Ang headline nyo lagi, Duterte, Duterte, Duterte. I-headline ninyo yung pambubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Sayang naman, yung nakalagay sa harap ng inyong pahina na ano yung nakalagay ito sa dyaryo nila? Truth shall prevail or truth shall set you free. Alam mo ninyo, ako'y sumusubaybay dito sa development ng mga iba't ibang pahayagan. Ang DNA po ng Philippine Star, kung maalala po ninyo, anti-Marcos newspaper po ito Lumaban po ito sa diktadorya. Lumaban ito sa korupsyon. Lumaban ito sa torture, sa violence, sa pananakot, sa pag-suppress sa freedom of expression, of speech, and of the press. Ngayon, nagiging pahayagan na po sila. Propaganda material na lang ng gobyerno. Isulat ninyo yung unconstitutional, immoral, invalid, criminal 2025 national budget na ang halagay 6.352 trillion. Ito nga, isinusulat ninyo Alam naman natin kalokohan ito
alam naman natin na ito ay kabulaanan So bakit ito'y lumalabas sa inyong pahayagan, pero yung higit na malaking storya, yung bicameral conference committee report na pinakialaman, dahil yun po ay kasong kriminal. Yun po ay falsification of legislative document. Yun po ay usurpation of legislative authority. Yan, hindi po lumalabas yan sa kanilang pahayagan. Tinatago nila yan. Yan ang ating pag-usapan. Huwag tayong magpapalinlang. And speaking of panlilinlang, I would like just to make my case public. Meron po kasi akong, bilang senador ninyo, meron po tayong mga registered online campaign platforms. Hindi po ako naniniwala ron itong kautusan ng COMELEC. Itong COMELEC ay nagiging instrumento na rin ng suppression. Mantakin ho ninyo, inutusan nila lahat ng kandidato na i-register yung kanilang online campaign platforms o yung kanilang mga social media platforms. Pwede po yun, sasangayon ako sa kanila. Kung yung social media platforms ng kada kandidato ay nailunsad lamang ngayong taong 2025, ibig sabihin talagang merong intensyong gamitin sa pangangampanya. Subalit, pagka ang ginagamit po ay yung personal na social media platform, kagaya po sa akin, yung aking Facebook page, alam po ninyo, ito ay naitatag noong 2022, February 25, 2022. 3 years before this, ngayong papalapit na eleksyon. Kinakailangan daw irehistro. Bakit kailangan irehistro? That is my freedom wall. That is my personal space. Diyan ako naglalahad ng aking sariling opinion, ng aking sariling damdamin, at ang aking sariling pagpapahayag. Bakit pakikialaman mo, Chairman George Garcia? You are suppressing our freedom of speech, of expression, and of the press. Tingnan mo pa yung kalokohan mo. Ito po yung aking mga registered online campaign platforms. Papakita ko po sa inyo. Bakit ganito itong live restricted for some audiences? Sensya na ko kayo. Ayan ang hindi ko naintindihan yan. Okay? Live visibility restricted for 10 minutes. Not now. May mga rini-restrict ko yata tayo. May nagre-report kasi nga ho, natatakot sila sa katotohanan. George Garcia, tingnan mo ito Yung aking online platform na narehistro na namin ng tama sa inyo, inilagay mo sa pangalan ng ibang tao. Yan po. Inilagay nila sa pangalan ng nagmamay-ari raw si D'Angelo David Delano. In fairness to David Delano D'Angelo, siya po ay nakipag-ugnayan sa COMELEC at sinasabi niyang hindi kanya ito. Hindi niya pag-aari itong social media platforms na ito. Thank you, thank you. Hindi ka man kita kilala, Sir David Delano D'Angelo. Salamat, nakita ko yung pakikipag-ugnayan mo sa COMELEC. Pero kita ho ninyo kung paano tayo sinasalaula ang proseso. Nakakatakot po ito dahil kumpleto po ako ng dokumento at yan po ay for transmittal anytime soon sa COMELEC na meron po nagpapakita, I think we have 4 annexes na kami nakipag-ugnayan official sa kanila at sinasabing itong mga social media platforms na ito ay pag-aari ko. Akin po ito. Pero linabas nila sa pangalan ng iba. Ito'y panlilinlang at ang duda ko, ito'y preparasyon so that they can take down my pages soon. Ito na nga may mga nagre-report na meron daw restriction ng aking pagla-live. Wala pong restriction dito. Masama bang sabihin ko na dapat sirain ninyo ang mga sasakyang ito? Bakit? Kasi pakitang tao, magagalit yung talagang nag-smuggle pag sinira nyo. Sagasaan nyo ng pison. Kagaya ng ginagawa ng panahon ni Pangulong Duterte. Sirain nyo ito. Huwag niyong panghinayangan. Yung 1.76 bilyong halagang yan. Hindi naman inyo yan Mapwera lang kung sa inyo yan. Pero kahit na inyo yan, huwag ninyong panghinayangan. Walang planong magbayad ng buwis ang mga ito. Kaya nga nila inismuggle yung sasakyan Ito'y dapat sirain. Daanan ng pison at gawin ito in full view and full display and full access sa publiko.
Huwag po tayo magpapalinlang. Labanan po natin ang misinformation, ang disinformation, at ang pagbubudol ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Balik po tayo sa ating title. Yun na nga ho, yung bully, kumaripas po, simbilis ng bubuli, sapagkat, ayan na nga, ginigipit na si Pangulong Duterte, kakasuhan daw ng inciting to sedition and unlawful utterances. Sinabi na mismo, ulitin ko, ng National Bureau of Investigation Director, no less than the Director, ang sinabi niya, walang kaso. Ilagay sa tamang konteksto, biro yung sinabi, hindi seryoso. At ganun din, yung sinabi ni Senador Jinggoy Estrada, biro yan, hindi dapat patulan, hindi dapat seryosohin. And ulitin ko, happy birthday sa iyo, Senador Jinggoy Estrada, na nagdiriwang ng kanyang 50th birthday kahapon, February 17. So nakita natin, alam naman ho ninyo kung gaano kabilis tumakbong bubulin, di ba? Apakahirap hulihin nun. At I think nasa linya rin po ng pamilya ng ahas ang bubuli. Kaya sila'y magkakulay, same color po yan halos same skin, at ganun din po kaliksiyan. Kaya mag-ingat tayo, wag na po tayong magpapabudol. Nais ko rin batiin pala, bago ko makaligtaan si Worshipful Master Eduardo Duque. Worshipful Master Eduardo Duque, kamusta po kayo ng Talakudong Lodge, Tacurong City. Talakudong Lodge, Tacurong City ng International Order of Freemasonry for Men and Women. Worshipful Master Eduardo Duque, mabuhay po kayo. Kay Melgo, ang ating kaibigan, kandidato bilang Governor ng Marinduque, si Melgo, ang tunay na maisog. Maraming salamat sa iyong pagsuporta doon sa ginawa nating proclamation ng mga kandidato, yung mga Duterte certified and approved senatorial candidates, si Melgo. Diyan po sa Marinduque, ang Regional Chairman ng Mimaropa Provincial Board Members League. Mabuhay ka, Melgo. Ganon din sa aking kaskwela. At nag-message sa akin kanina, mabuhay ka, Konsehal Nolitz Kilang ng Ormoc City, si Nolitz, mabuhay ka. Ang campaign manager din ito ng aking kaibigan na mag-asawang Congressman Richard Gomez at si Lucy Torres Gomez. Mabuhay kayo dyan sa Ormoc City at yung ating mga kababayan dyan sa Ormoc City. Pagigihin po natin ang pangangampanya, Nolitz. I will see you soon, Konsehal Nolitz Kilang. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala, patuloy. It's been a long while, nung law school days pa tayo, pero nariyan ka pa rin, tunay kang kaibigan. Maraming salamat sa iyong suporta. And shout out to Casey Cruz. Mabuhay ka, Casey. Ganon din yung mga nagbibigay mensahe, kagaya po yung sa Bureau of Customs, makipag-ugnayan po kayo sa akin. Habulin natin yung mga kalokohan dyan, magbibigay po tayo ng isang araw, ide-devote natin yung mga tarahan nila dyan sa Bureau of Customs. Dito po kayo makipag-ugnayan, magbigay po kayo ng inyong mga impormasyon, but hindi naman po lahat ng isasabihin nyo rito ay aming susundin. We have to do our research and due diligence. So dito po kayo makapag-ugnayan. And of course, yung nagtatanong po, bukod sa fully booked nationwide, available po ang ating libro, Kingmaker, the hard copy sa lahat po ng fully booked outlets nationwide. Nandyan pa po ang ating libro. Makipagbunta na lamang ho kayo sa fully booked nationwide. May mga stock pa po sila. At pwede rin ho kayong bumili o mag-order online. Dito po kayo pahatid ng inyong mensahe. Mababasa po namin yan at amin pong tutugon doon sa inyong mga bibiling libro, yung kopya ng aking libro. Kay mabilis Kay Liz Ban. Hi Liz Ban, thank you. Kay Alex Gonzalez, salamat Attorney Vic sa patuloy na pakikipaglaban sa maling gawain ng bangag na pamunuan. Kay LMM, pag Senate President ang kalibre ni Attorney Vic, salamat po. Kay Red Swine, okay, o-order ako
Attorney Vic. Ay, dito po uli, pwede sa fully booked nationwide at dito po sa email address na ito or website. Sorry, website na ito, pwede po kayong makipag-ugnayan at mag-place ng inyong order. Yan po. Marami po salamat. Sana nakuha ninyo. Kay Titan, wala, ang bilis. Kay Riza Montano, we love you, attorney. Maraming salamat. Kay Riza Montano. Kay Josie Empleo, yes, maraming libro. Maraming libro ka pa, Josie Empleo. Kay Arkiel Sario, salamat Kuya Attorney Senvic sa video greetings during the installation of NMR4 ng Philippine Eagles. Maraming salamat Kuya Arkiel Sarios. Kamusta po ang lahat ng kuya at ate natin na miyembro ng Philippine Eagles? At kay Keith Anthony Cotico, Konsehal Keith Cotico, Don Carlos Bukidnon. Thank you Keith sa iyong pagsubaybay. Pilipino ako. Good morning po Attorney Vic. Kami po ng pamilya ko ay solid po sa inyo. Team Maisog at Team Suka ang kalaban ng Tanso at kalaban ng Peking Ginto. Team Suka po kami. Nag-file na po kami ng leave para makaboto sa Pilipinas. Maraming salamat, Pilipino ako. At kay Jason Tan, malakas po kayo dito sa amin sa South Cotabato, attorney, at sa lahat ng Duterte senatorial candidates. Basta Mindanao vote straight. Ulitin ko, sapagkat kami ay nagsama-sama na, ay nais kong batiin. Ganun po kasi ang aking pagkatao. Pag ako'y sumama sa isang grupo, tayo po ay hindi pabigat at talaga naman sinisikap natin maging makatulong. Kaya wag po ninyong kalilimutan ang aking mga kasama, yung mga Duterte certified and approved senatorial candidates. Number 10, Jimmy Bondoc. Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 30, JV Hinlo. Number 34, Raul Lambino. Number 38, Dante Marcoleta. Number 53, Apollo Kibuloy. Number 58, Philip Salvador. At siyempre, number 56, Attorney Vic Rodriguez. Huwag po ninyong kakalimutan. Kay Benji Osyang Salem, watching from Dinagat Island. Uy, malayo po yan. Buti nasusubaybayan niyo ako. Salamat po. Solid sa inyo. Salamat. Si Abi ni Muza. Iboboto kita from Mindanao, Senator Attorney Vic. Maraming salamat. Kay Patricia Trixie, Team Suka, straight. Kalaban po yan ng Tanso, ng Peking Ginto at ng mga mambubudol. Kay Ekram Onina, ABR number 1 Senator. Marami pong salamat. Kay Mary Ann Dano, magandang tanghali, attorney watching from Hong Kong. Hi Mary Ann. Attorney, dumadami ang sumusuporta sa iyo dito sa Hong Kong. Personally, madami ako nakakausap dito sa Hong Kong na gusto kang manalo. Mary Ann Dano at yung ating mga kababayang overseas Filipino workers at Filipino migrants, ang pakiusap ko po sa inyo, nais ko muna kayong pasalamatan. Napakalaki ng inyong remittance noong nakaraang taon. Subalit, kinakailangan makialam po kayo ngayong darating na halalan. Kailangan marinig po ang tinig ninyo. Hindi lang pwedeng nakokontento kayo na tinatawag kayong bagong bayani, hindi po. Kinakailangan makialam kayo dahil kung hindi po sa contribution nyo sa ating ekonomiya, lubog pong higit ang ating ekonomiya. Pero dapat kayong makialam na gamitin po ng administrasyon ni Bongbong Marcos yung mga perang pinadadala nyo, yung tinutulong nyo sa ekonomiya. Ang katotohanan, mga kababayan, yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino migrants, sila po ang totoong nagbibigay ng ayuda. Ayuda sa kanilang pamilya, ayuda sa kanilang kamag-anak, ayuda sa iba pa nilang tinutulungan. Ang malaking pagkakaiba, yung pera pong binibigay nila bilang ayuda o tulong o suporta sa kanilang pamilya, mga mahal sa buhay, kamag-anak at kung sino pang tinutulungan, galing po iyan sa kanilang sariling pawis, dugo, pagod at panahon. Nagpakalayo-layo po kayo para kumita ng maganda, para magkaroon ng trabaho. Dapat po makiilang kayo, makisali kayo sa usaping panlipunan
Huwag po tayong pumayag na patuloy tayong bubudulin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Labanan natin yung patuloy na pambubudol. Ito nga yung ginagawa nila. Kakasuhan si Pangulong Duterte, itong drama ng BOC na merong nahuli, pasagasaan nyo sa Pison. Imaginein ho ninyo kung gaano kakapal ang muka ng mga nag-smuggle na to. Yung mga overseas Filipino workers, iniwan yung kanilang mga anak maliliit pa para lang magtrabaho, para kumita ng marangal. Itong mga ito, pati yung mga kasabwat na tiwali sa Bureau of Customs, nagpapasok kayo ng ganito, ninanakawan nyo ang Pilipino ng buwis na dapat sana ay mapupunta sa basic services. Ganyang kakakapal ang mukha ninyo. Hindi natin mapapatawad ito. Paano nakapasok to? Paano nakapasok ito? Ito dapat ito pinag-uusapan natin. Huwag tayong pumayag, huwag tayong magpabudol. At huwag din tayong magpapalinlang at nagpapalabas sila no kung ano, impeachment ni Vice President Inday Sara, minamadali ng ilang senador na dapat do ipaspasan ito impeachment. Bakit mo mamadaliin? Yung mismong mga promotor, yung mga elitistang mambabatas, 2 buwan nilang inupuan yung 3 naunang impeachment complaint. Ngayon sasabihin nyo, forthwith. Paano naging forthwith? Inupuan nga eh. At kung forthwith, i-dismiss mo na forthwith din itong 4th impeachment complaint. Bakit? May naunang 3 eh. At ulitin ko, habang meron pa po tayong natitirang oras, ang malinaw po doon sa 4th impeachment complaint, tinatawag po nila yung verified impeachment complaint. Natalakay na po natin ito nung aking last week yata na diskurso. Subalit talakayin natin uli. Pag sinabi pong verified impeachment complaint, ibig pong sabihin yan, dapat ay nabasa ng bawat mambabatas na pumirma. At bukod sa nabasa nila, naintindihan nila, naunawaan nila, at ito'y dapat base sa kanilang personal knowledge. Personal knowledge o hindi kaya base sa authentic document. Uulitin ko, ibinibida nung mga elitistang kongresista, 215 ang pumirma sa loob ng 7 oras. Paano ninyo nabasa, naintindihan, binase sa personal knowledge o dili kaya sa authentic records ang inyong pinirmahan? 7 oras lang po nilang trinabaho. Kung babasahin yung 32-33 pages na verified impeachment complaint, tig sa 10 minuto ho kada tao. Sa 1 oras, 6 lang ang makakapirma. Sa 7 oras, 42 lang. 42 mangbabatas lang kung sadyang binasa, inintindi, naunawaan at base sa personal knowledge. 42 lang sa loob ng 7 oras. Wala na pong toilet break yan, wala nang merienda break, wala nang lunch break, kahit anong klaseng break, wala. 42 lang ang maximum. Saan galing yung 215? Ngayon, sabihin na natin, marunong sila mag-speed read, matatalino sila, mabilis silang umintindi. 5 minutes each. Sa loob po ng 1 oras, 12 lang. 12 mangbabatas lang ang pwedeng pumirma. Sa loob po ng 7 oras, yung 12 niyan ay 84 lamang. 84 mambabatas lamang. Saan galing yung 215 na pumirma? Ibig sabihin, hindi po ito yung sukatan na ibinigay ng ating saligang batas na dapat ay verified. Dapat yan ay diretso sa basura. Yan ay mere expression of opinion ng 215 congressmen. Hindi nila nabasa yan. Hindi nila nabasa, imposibleng nabasa nila yan. Imposibleng umabot sa 215 ang sadyang nagbasa, nakaunawa base sa kanilang personal knowledge or authentic document. Pero bago yan, babalikan po natin yung illegal, immoral, unconstitutional, criminal 2025 budget. Yan ang kanilang pinagtatakpan. Kaya Elva Tabo Torrecampo, tama ka po, Attorney Vic, kami po ang totoo nag-aayuda, kaming OFW. Yes, Elva, I appreciate, kayo talaga ang nagbibigay ng ayuda.
hindi lamang sa inyong pamilya. Yung rineremit po nyo, yung remittance inyong dolyar, pati po ang ating ekonomiya ay nakikinabang. Kaya dapat singilin ninyo ang Marcos administration anong ginagawa nila sa pera nating mga Pilipino. Hindi pwedeng bagong bayani, sasalubuhin kayo sa airport pag Pasko, yung Pasko ilang beses lang kayo umuwi. For the rest of the year, nasaan anong ginagawa nila sa ating pera? Kanilang ginagahasa ang kaba nating ng mga Pilipino. Ginagahasa nila ang kaba ng bayan. Yan ang ating labanan, huwag po tayo magpapabudol. Ang usapin po ngayong halalan ay ang kahirapan, kagutuman, walang trabaho, wala ng pag-asang tao. Laganap ang kriminalidad, balik na naman ang droga. Balik na naman ang droga. Yan ang ating pag-usapan, hindi itong kinasuhan si Pangulong Duterte, may impeachment si Inday Sara, unconstitutional naman. Basura po yan. Piece of paper po yan, hindi po yan. Yung verified impeachment complaint na ang nagtakda ay ang ating saligang batas. Huwag po tayong magpapabudol. Kay Rosadinho, Samonte, Elizabeth, go for Lucky 9, maiisog, matatalino, makabayan, makatao, mabuhay kayo. Maraming salamat. Kay Anxiety, saan po pwedeng makahingi ng layout for tarpaulin printing? Dito rin po, makipag-ugnayan po kayo rito. Please. Nandiyan naman po yung ating mga campaign volunteers, sasagot po sila sa inyo. Maraming salamat sa pagsasabi ng inyong interes. Kay J. De Mesa, mabuhay po kayo, Attorney Vic from CDO. Kay Red E. Fernandez, Team Suka for the win. Kay June Prado, we, all my entire family, support you, Attorney Vic. Maraming salamat. Kay Tony Ocampo, asan na si Tony Ocampo? Nawala. Tony Ocampo, solid kami sa iyo, Senator number 56, Attorney Vic Rodriguez from Florida Blanca, Pampanga. Maraming salamat. Kay Marlo Basnilio, we will be with you, Attorney Vic from Canada. Mabilis sorry. Kay Dia Marie Marasigan, yan ang kailangan sa Senado, Attorney Vic Rodriguez. So, ito po yung ating pakakasubaybayan. Ito pong pinagtatakpan nilang immoral, illegal, invalid, unconstitutional, criminal 2025 budget. Sana aksyonan na po ng Korte Suprema sa lalong mabilis na panahon. Tayo po ay nag-file ng motion na ilabas at subpinahan yung enrolled bill. Tayo po ay nag-file ng motion na ilabas at subpinahan ang tinatawag nating General Appropriations Bill para po maihambing natin mula doon sa unsigned at blanco mga bicameral conference committee report. Iahambing po kasi natin itong enrolled bill pero wala silang maipakita at itong GAB para makita natin saan yung talon, saan yung blanco at saan pinunan yung blanco. At pagkatapos po nun, sino nagpuno ng mga blanco. Kaya meron din po tayong request diyan sa Kongreso na ibigay sa atin yung pangalan, yung listahan ng mga bumubuo ng Technical Working Group ng Committee on Appropriation. Ganun din po sa Senado. Ibigay sa atin yung listahan kung sino bumubuo ng Technical Working Group or Technical Working Staff ng Committee, ng Finance Committee ng Senado para mabuo po natin at pa-build up yung case. Hindi po tayo titigil. Hinihingi ko po yung tulong nyo. Mag-ingay po kayo, please. And let us provide good pressure to the Supreme Court na nagmamasid, nag-iintay, interesado ang sambayan ng Pilipino kung paano sinalaula ang 2025 budget. Marami pong salamat at sana ay nag-enjoy kayo sa inyong pananghalian. Gumamit po ng suka dahil ang suka ay kalaban ng tanso, ang suka ay kalaban ng peking ginto, ang suka ay kalaban ng mga nambubudol. Marami pong salamat. Ako po muli si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado maisog, number 56, Senador.